Hi there mga beloved kong soulmates! Welcome to Renzo Tarot Channel. Andito naman po tayo para pagsamahan ng isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang po sa inyong lagi naabangan, sinusubaybayan ang pinakamahal na Renzo Tarot Channel. Mega shoutout po sa lahat ng ating soulmates sa buong Pilipinas na lagi nakaabang, lalong-lalo na sa ating mga soulmates na overseas Filipino workers or OFWs na lagi pong nanonood ng ating videos, nakakataba po sa puso mga komento at suporto. Maraming salamat po sa inyo. Kapag bago po kayo sa ating channel, ay wag niyo pong kalimutan mag-like. Mag-comment po kayo kapag nakaresonate kayo sa ating reading ngayon. And of course, wag niyo pong kalimutan na mag-subscribe or i-hit ang ating notifications bell para lagi po kayo updated sa mga susunod nating mga videos na pagsasamahan. Sige po, ang ating pong reading ngayon isang timeless reading para sa ating mga nasa sign ng Aquarius. Ulitin ko, Aquarius para sa inyo to. Pag sinabi po nating timeless reading, ay kahit kailan nyo po ito mapanood, kahit anong araw, anong oras, anong buwan, anong year, basta makita nyo po sa wall nyo sa YouTube, ay ibig sabihin po, para po sa inyo ang reading na ito. Okay, wag na natin pang patagalin pa, Aquarius. Sige, isa pang shuffle at sisimulan na natin ang yung timeless reading. Okay, sige. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, bigyan niyo po kami ng 10 baraha para sa aming timeless reading, para sa aming mga mahal na nasa saya ng Aquarius. Kapag bago po kayo sa ating channel, ang inyong lingkod po ay kumukuha ng 10 baraha na siya pong ini-interpret natin ang mensahe base po sa energy na binibigay ng universe. And kukuha po tayo ng 10 card at dire-diretso na po para hindi po tayo mag-shuffle at baka po tayo ay ma-distract. Mas maganda po nakafocus tayo, nakalatag na para focus po tayo sa ating reading ng mga cards. Okay, meron na po tayong dalawa. Spirit Universe, Spirit Guides, bigyan nyo kami ng 8 cards. Okay, tatlo. Kunin ko nga ito mga nakalabas, 4, 5. Okay, Spirit Universe, Spirit Guides, 5 pa. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, bigyan nyo po kami ng 5 baraha para sa mga Aquarius. Aquarius! Okay. Alam mo, mostly sa mga Aquarius, magaganda at pogi. Yan. Ganun ang aking observation sa Aquarius. 2, 3, 4, 5, 6. And they are attractive. 6, 7. Spirit Universe, 3 na lang. Kunin ko nga to, 8. Yun, minahulog na isa pa. 10. Okay, 10. Buo na po ang yung 10 baraha Aquarius. So, ayusin lang natin to ha. Salamat po sa inyo. Walang sawang tiwala at suporta. Ilatag lang po natin Aquarius ang inyong 10 baraha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ayan po ha. Ready na. Handang-handa ng iyong 10 baraha. Huwag na natin pampatagalin pa Aquarius para sa iyong timeless reading ang iyong opening card o yung pambugad na baraha. Page of Cups. Wish fulfillment or parang advancement or parang, alam mo yun, yung parang nakaangat-angat na, nakaluwag-luwag na, parang ganun yung energy nakita natin dito. Most of the Aquarius ay parang ganito yung sitwasyon ngayon nakikita natin. Parang malayo sa dating sitwasyon na parang although meron pero parang hindi sapat. Ngayon, the energy that I can feel here with Aquarius ay parang sapat na at kahit papano ay meron pang napagkukunan, hindi na talaga masyado na problema in terms of money, in terms of resources. Ayan no, yung cups, hindi lang basta cups na hawak mo, may laman. So, ibig sabihin, kahit papano ay medyo, kumbaga, overflowing na. Kumbaga, hindi na talaga tulad ng dati. Kahit papano, hindi na masyado. Although sometimes sa problema kayo, manghihiram ng pera, pero at least may, kumbaga, may pang buffer kayo, may source kayo na pwede nyong ibalik agad, bayaran agad. Okay, that's your situation. Yung parang yung ano nyo ngayon Aquarius parang malayo na pero malayo pa. Pero at least somehow that's a big step forward. Mas paano malaking ano na yan, malaking step forward na yan yung nararanasan ngayon. Oh, Empress. Yung iba sa inyo na Aquarius nag-start na i-improve ang iyong sarili in terms of physicality, in terms of how you look. Okay, it's like yung iba sa inyo parang bumalik sa mga old ways nyo, old habits nyo sa pagpapaganda, pagpapapogi. Yung iba parang magpapagupit pa lang, may planong magpagupit, magpakulay ng buhok. Yung iba parang nagsimulang mag-apply naman kung ano ng mga facial
basta sa mukha, pampakinis, pampatampatan, or kung ano may pampapayat, basta may ipapaayos sa mukha, it's all about your physicality, Aquarius. Ito yung naramdaman natin energy. Basta anything na may kinalaman sa yung how you present yourself, or yung itsura ba, yun, that's the term. Yung itsura nyo na i-improve nyo for the better, para mas maganda kayong tingnan mas lalo. Mostly of the Aquarius, sabi ko nga, all the attractive na kayo, pogi, maganda na kayo, pero you will still be fixing, ayusin nyo pa rin itong kung paano kayo magdala ng inyong sarili, lalo na how you look. Okay. Oh, cups pa rin. Okay. Aquarius, Six of Cups, this is all about sharing what you have. Okay? Kasi, kung titingnan mo, cups na yan eh. Ibig sabihin, ayan no, ang dami mo ng cups. May mga napatunayan ka na. Marami ka na napanalunan. May mga napundar ka na. May mga nabili ka na. But, since may laman siya or namumukadkad siya, it means na hindi pwedeng sarilihin mo lang yan. Okay, the universe is always telling us that the law of karma is that what you give is what you receive. Okay, hindi naman pwedeng puro lang tayo kaabig, Aquarius. Think always of the balance, okay, or the kailangan balance yan lahat sa pamamagitan ng pag-share din. Okay, if you try, or if kapag nasimulan mo or nagawa mo kahit paano magbigay, hindi naman kalakihan na talaga, hindi ka naman inoobliga, but alam mo, kasi kung ang focus mo lang ay puro pakabig, puro receive, although pinaghihirapan mo, yes, you deserve it, but somehow, karamihan sa mga ganyang klaseng tao ay diyan nakaka-receive ng discontentment, or parang kakulangan, or hindi masaya. Yes, because the missing part is by balancing the karma through sharing. Okay? Share. Share din po, Aquarius. Okay, Ace of Pentacles. This is a very beautiful card. Tingnan mo, hindi lang siya basta pera, malaking pera. Okay, parang meron sa inyo na may inaantay na malaking amount of money, or there are some of you na parang hihiram ng malaking amount of money, or basta you need a big amount of money. Ito nakikita ko dito, kailangan mo na Aquarius ngayon ng malaking amount ng pera. Di ko alam kung saan mo to gagamitin, but this Ace of Pentacles is kasi makatabi din siya ng Six of Cups. Ayun, may tao. Big sabihin, you are searching for networks. Parang naghahanap ka ngayon ng mga taong makakatulong sa'yo. But you need a big amount of money. Pero although may pera ka na, pero kailangan mo pa pang dagdag. Or parang may something na parang kailangan mo na gawin through a big amount of money. This is the energy that I can feel. Panglima, Queen of Wands. Okay. Once is about your emotions, since nakaharap na siya dito sa right. Okay, ibig sabihin, Queen of Wands, slowly is that you are becoming matured. Parang nakikita ko dito, ang dami mo ng learnings, Aquarius, through the uphills, through the ups and downs, or the battles that you have faced in life. Ang dami mo ng pinagdaanan, so ang dami mong natutunan. That's why here you are slowly. Hindi ko sinasabing totally, basta sinasabi ko unti-unti ka pa lang nasa maturity stage. Okay, kasi marami pang dapat i-develop sa character or personality mo. But this Queen of Wands card is just showing at least somehow may improvement. Kasi nakikita ko dito, Aquarius, bakit sinabi kong hindi pa totally kayo matured? Kasi sometimes yung mga decision yung ginagawa ay parang hindi pa rin naayon sa kung ano dapat. Yung parang you still gumagawa pa rin kahit sometimes may nag-advise na sa inyo, may nagsasabi ng ganito, parang you still stick to your original plan or original ways, or parang yung style mo, yung parang way mo paano mag-decide, na parang luma na yan pa rin yung paniniwala mo or paninindigan mo, na kung tutusin dapat hindi na yan ganyan. That's why sinasabi kong hindi ka pa totally matured. Okay, mag-comment nga kayo, Aquarius, kapag naka-resonate kayo. Sige. 6 card, okay? Unang baraha sa ating second row. 6 card, sorry. Cups pa rin. Magkatapat pa siya ng Page of Cups. Tingnan mo, ayan, no? Ikaw daw kasi klase ng tao, Aquarius, na you're ambitious. You're ambitious enough. Hindi ko sinasabi na negative to, kasi this is a good thing. Marami kong tutusin, marami ka na daw talagang patunayan. Sabi ko nga, marami ka nang naipundar, marami ka na nabili, marami ka nang you gained respect to the community, marami ka ng friends, marami kang, basta maganda, it's all about positivity. But still,
Why is it, Aquarius? You're in a situation na you are longing for more. Marami ka pa daw nais ma-achieve, nais patunayan, nais makamit. Okay? That is the personality of you na nakikita ko dito sa card. Ayan, no? Nakapatong-patong na itong cups mo, itong mga achievements mo. But still somehow you are still searching for more. Uhaw ka pa rin sa mas marami, mas kumbaga mas umaapaw na biyaya because maybe we don't know, Aquarius, kung ano pinagdaanan mo. Maybe siguro in your childhood, in your past experiences, parang na-deprive kayo, parang mostly sa inyo parang dumaan sa kahirapan talaga, butas ng karayom. That's why ngayon na parang natatamasan nyo na unti-unti, parang nabe-bless kayo. That's why parang gusto mo na maranasan talaga yung buhay na maginhawa, kaya hindi kayo tumitigil. 7 card is 3 of Pentacles. Okay, although this is about money, dahan-dahan lang daw, Aquarius. Dahan-dahan lang sa pag-spend ng pera, sa pakikipag-deal. Wag basta-bastang susunggaban yung mga offer ng mga tao na ganito, maganda ito, try to invest here. Kasi kung titingnan mo, although pera siya, pero this is a dark room. Okay? Dark room. Kailangan mo ito since 3, this is a third card, 3 is number of communication. You need to, kasi mostly itong mga tao nito magaling magsalita. Or ikaw gawin mo, gamitin mo yung galing mo sa pagsasalita. That's why, or parang yung the other way around, parang ikaw yung madadala sa matamis ng mga salita nila eh. That's why I am warning you, the universe warning you to be cautious, maging maingat. Kung possible, kung wala ka namang interest sa mga bagay na i-offer or parang mga makikita mo na parang ganito, although may feeling mo may opportunity para sa bagay na yan, ay wag na. Kasi I can see here, mo transactions, dealings, pero this is a dark corner. Or pwede naman kayo mag-usap doon sa maliwanag, sa labas, bakit patago pa? Di ba? Pangwalo, Tower card. Oh, ending card. Okay, what does it mean? Aquarius, whether you like it or not, magugulat ka sa mga darating na araw or panahon, o yung iba sa inyo nararanasan ito na parang may something na nababago na sa pagkatao nyo. There's something sa universe na tatanggalin or wawakasan sa buhay mo. Maybe this is all about your values, mga paniniwala, habits, mga ginagawa lagi, mga kung ano man na hindi naman nakakatulong sa iyo in the long run. Tatapusin yan. Ang sabi ko, whether you like it or not, wala kang choice dyan. Kahit pilitin mong balikan yan, wala. Gagawa ng parang sa universe para hindi ka na mabalik dyan. Lalong-lalo na yung iba siguro na may parang hindi naman talaga total. May mga ginagawa na parang it's just for pleasure, parang kasiyahan mo lang, comfort zone mo na, kaya hindi ka makalis-alis. Natanggalin yan universe para sa iyo. With the Tower card is ending. Okay, closure. 9 card is 8 of Wands. Okay, 8 of Wands. There will be a surprise news, or parang nakikita ko dito, Aquarius, parang napakabilis nitong pangyayari or balita or isang bagay. But since Ace of Pentacles, sabi ko nga, may kinalaman sa pera. Na parang di ba may naantay ka ng malaking pera na kailangan mo kasi may paggagamitan ka. This 8 of Wands ay magiging mabilis ang lahat. Okay, magiging mabilis ang lahat ng pangyayari. Titingnan ko kung 10th and last card mo. Okay. 10th and last card mo, Aquarius, 7 of Cups. Ibig sabihin, magiging mabilis in the sense na parang kung sinong lalapitan mo, kung anong mga gagawin, it will be parang mabilis yung makikita mong result. They will say yes or no para sa'yo. This will be rapid. Then, dito sa 10th and last card na 7 of Cups is that don't worry daw kasi there will be a lot of options. Marami kang plan A, plan B na parang marami kang, kung hindi mag-work ganito naman. Kung hindi tumulong si ganito, lalapitan ko naman si ganyang person. But with this Queen of Wands, ayan nakatapat siya sa Queen of Wands. Diba sabi ko na kailangan unti-unting magiging matured ka na. Dito sa choices na ito, kailangan mo rin pag-aralan ng maayos or i-consider ng maayos both sides of the coin. Kasi nga, diba sabi ko, baka mamaya yung mapili mo ng mga desisyon ay dun pa rin sa desisyon na pinaniniwalaan mo. Okay, that's why you need to be careful, you need to be intelligent. Please test the waters first before jumping to it. Kailangan tingnan mabuti, suriin, mag-research, mag-alam-alam. Huwag basta-basta. Mahirap na ngayon kung mag-fail na naman ang decision natin, and lalong-lalo na kung may kinalaman sa pera, mahirap mag-back to zero. Diba?
magsimula from the scratch again, Aquarius. Lalong-lalo na napaka-hardworking yung tao. Mahirap na kung mawala or maubos pa rin ang lahat. Okay? That's it. Ang isa namang napakaliwanag, napakalinaw na reminder and guidance mula sa universe para sa inyong pinahon kong Aquarius. I'm praying na maraming nasa sign Aquarius na makapanood nito. And kapag hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, please do subscribe and hit the notification bell. Ay para pa po pala sa mga nagtatanong kung nag-offer tayo ng personal reading, yes, gagawin na po natin ngayon yan due to public demand. Pero Saturdays and Sundays lang po ako available. And for more details po, tingnan nyo po itong Facebook account ng Renzo Taurus channel na isisingit ko sa dulo ng video para doon po kayo mag-message. Okay? Doon po natin pag-usapan ang lahat, ang schedule, kung anong mga dapat pag-usapan sa ating personal reading. Again, maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala suporta. Hanggang mga susunod nating videos sa pagsasamahan, mag-iingat kayo lagi, pinamahal kong soulmates, and God bless us all.